Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awan ng ating buhay, ang salitawa. Mga kapatid, mayroon pong mga bagay na hindi natin lubos na maunawaan o kaya naman mga bagay na ayaw nating tanggapin. Subalit ito pala yung mga bagay na kailangan natin, mga bagay na tunay na nagbibigay ng kabuluhan sa buhay natin. Sa ating ebanghelyo ngayon, ipinagpapatuloy natin mapakinggan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagpapahayag na siya ang tinapay ng buhay. Sabi niya sa ating ebanghelyo ngayon, Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you do not have life within you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day. Itong payag ng Panginoon ay parang cannibalism para sa mga nakarinig na sabi pa kanila, how can this man give us his flesh to eat? At para bang yung sabi pa ng Panginoon na whoever drinks my blood, ang mga Hudyo ay mayroong malalim na reverence sa dugo, sapagkat ang dugo ay sumasalamin sa buhay. Kaya ito'y hindi katanggap-tanggap para sa mga Hudyo. Pero ang inaalay ng Panginoon ay hindi na lamang po yung spiritual sense ng pagiging bread of life, but the sacramental sense of this bread of life, of Himself being offered to all of us. At ito yung ibinibigay ng Diyos sa atin na siyang makakapagpabago sa atin, that we encounter the Lord perpetually in the sacrament of the bread of life, which we now call the Eucharist. And every time we meet the Lord, we encounter the Lord in the Eucharist, we can never be the same. Our encounter with the Lord changes us. At ito yung naging karanasan ni Saul of Tarsus, that in his way to Damascus, he encountered the Lord. But his story is different. Kung yung dalawang disipulo on the road to Emmaus, they were disheartened, o kadalasan yung mga alagad na just like the two disciples also, they were discouraged, disappointed, disheartened. Yung encounter ni Saul na ngayon ay Saint Paul ay hindi gaya ng kanilang sitwasyon. Yung sitwasyon ni Saul ay he was so proud of himself, he was so righteous that he thought that he is a savior of Israel. And so sa ating unang pagbasa ngayon, sabi dito na si Saul ay mayroong galit sa mga sumusunod sa the way. Ito yung kanyang gustong sirain. Subalit sa kanyang very self-righteous and very proud na adhikain, the Lord appeared to him. At dito, tinuruan siya ng Panginoon ng leksyon sa kanyang encounter. He was blinded and he fell down from his horse as a symbol of his pride. At kung noon si Pablo o si Saul, siya yung pupunta sa kung saan niya gusto, ngayon it is the Lord who instructed him sa ating unang pagbasa ngayon sa kanyang encounter sa ating Panginoon. At sabi niya, now get up and go into the city and you will be told what you must do. Maaring ganito yung pamamaraan din ng Diyos na kapag ayaw natin, God, the Lord will take some measures in order for us to get on the right path. He was trying to destroy those who are following the way kasi ang alam niya, hindi maganda yung daan,
Pero ang Diyos gumawa ng pamamaraan upang sa ganon, si Saul na ngayon ay Pablo ay naidala ng Panginoon sa tamang daan. Kaya po ito yung nagpabago kay Saulo. Ngayon ay siya ay dakilang San Pablo sapagkat binago siya ng kanyang encounter sa ating Panginoon. My dear friends, every time we meet the Lord, we must also be transformed into the person that God wants us to become. Sana po kahit paunti-unti, may pagbabago nangyayari sa atin sa tuwing mai-encounter natin ng Diyos, lalong-lalo na sa banal na Eucharistia. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Litao Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.